po, magandang umaga at ito po ay good news. Ang sasabihin ko po sa inyo na napakalaking pasalamat ko po ngayon sa WHO kasi po na-injikan ako kahapon ng anti-vaccine. Galing po yun ng galing po yun ng China. At saka so far yung effect naman, okay naman po yung effect. But a few moments later. Kasi alam mo yung 9政治的事啊，小个係有神，小法為嘢，就什麼那些新疆，這都好小法門事也是。Hello, good morning. I like that video. And actually, looking for vaccine for COVID-19 is only one of the topics that we face during the time of pandemic. And which is very timely because that will be our topic for today. Our theme for today's session is Hugot ni Teacher sa Panahon ng Pandemya. Interesting because, eto na, we will be discussing the performance of our government on how to deal with this COVID-19. Second, during this quarantine time, a lot of issues surfaced, and we will be discussing some of them, okay? And to help us out in discussing this, I have invited two young people. Bakit bata? Kasi para maipakita lang natin na kahit yung mga batang teachers or yung mga youthful ang kanilang mind, mapapakita nila na they can express their own opinion na updated din pa rin sila sa current issues. Now, warning, okay? Lalo-lalo na sa mga saksay, you know the training we have in our classes that once we listen to opinions, we have to learn how to respect, tolerate, and accept. At yan ang matalinong entition. Okay? So, for our first speaker, or not speaker, guest, okay? She is from the senior high. Actually, nagtuturo siya ng social science subject sa senior high. And very updated to sa current issues. Let's welcome Ms. April Saligumba. Hi, April. Hi, ma'am. Good morning, everyone. Okay, now for our second guest, eto naman from elementary department. Actually, she is the new academic coordinator in the elementary department. Dapat to magpa-blow out. Okay, so let's welcome Ms. Elvira Factor. Hello, ma'am. Good morning po. Okay, now, etong dalawang to kinakabahan na. Bakit? Kasi medyo seryoso ang ating usapan. Seryoso, bakit? Political, economical, at pang-social. Okay? Social. Okay? Now, let's have first. The first topic is about the government. Okay. Will you make an assessment how our government performed in defeating the COVID-19? Paano kaya? Pasado ba kaya sila o ano? Maganda ba ang kanilang naging proyekto? Okay. So, before natin i-discuss before ko sabihin yung opinion ko with regards to the project or the programs of the government in flattening the cases here, siguro sasabihin ko muna, ano bang ginawa ng gobyerno para hindi dumating sa bansa natin yung COVID? So, did we take it seriously or not? So, start pa lang, yung mga kapitbahay nating bansa, they already implementing travel restrictions. So, in that way, dun pa lang sa unang step na yun, na-prevent mo na yung pagpasok ng virus sa bansa nila. So, sa case natin, we're too complacent and hindi natin tinake seriously. That's why we did not restrict travel ban. So, may mga foreigners, whatever nationality they are, open pa rin sila dito sa bansa. That's the reason kung bakit nagkaroon ng first case dito sa bansa natin. And in terms of flattening the curve naman po,
siguro hindi pa rin talaga tayo dumarating sa ganung punto because until today, meron pa rin po tayong quarantine. So, gaya nga ng sa article, sa balita, we are the longest and strictest lockdown in the world. So, yeah. Pero little by little, lumuluwag na ang pagiging strict ng ating government. Yun nga po, lumuluwag, pero hindi pa rin ganun ka-concrete yung plano para totally ma-flatten yung COVID cases sa bansa natin. Okay, so parang you're trying to imply na kulang, may kulang. At hindi maagap. Yes po, kasi siguro yung best tagline ko sa situation, bakit ko yun nasabi, when you know you deserve more, you will demand more. Yes. Okay. Babalik tayo dyan. Kasi may mga susunod na issues pa tayo at saka may mga agencies tayong pag-uusapan. Okay? How about you, Ma'am LB? As for me, I could say that the government is complacent and too late then in terms of responding. Like what she says a while ago, parang late tayo na nag-respond. Where in other countries, yung Hong Kong, Singapore, nagkaroon na agad sila ng travel ban. And yun sa atin, parang late din. Nagkaroon tayo pero late na siya. And too complacent din. So kung sabi mo, kung pasado o bagsak, medyo masabi ko bagsak po. As for me. So medyo sa government, as a whole. Okay. As a whole. So the totality of the government system, yung mechanism ng government natin, kung paano nilalabanan ng COVID sa bagsak. Sa bansa. And another thing, ma'am, yung we are lack of personal protective gear and yung medical supplies din natin. So although meron naman binibigyan government, pero kung titingnan natin, wala talaga yung yung mass na pagbibigay ng free protective gear sa mga hospitals natin. Pero in terms of information, the government did not neglect on that part. Na mayat-maya si spokesman Harry Roque keep on giving us updates. Yes. Kung ano yung mga measures, plans ng government. Are you not satisfied with what they are doing? Not so. Oo. Bakit? Ma'am, with regards to the data that they are sharing, at some point, you start to tell yourself, am I going to believe it? Because if you're going to analyze, parang imposible yung nangyayaring data, yung datos. Tapos, yung sa mga cases, sure ba tayo na per day, ito lang talaga yung taong positive? Ito lang ba talaga yung taong may ganong kasing virus? So, we are not too sure sa data na binibigay sa atin ng government. So, in terms of data, parang pagbibigay ng data, na-develop pa yung doubt ng tao sa government. And definitely, that's bad. Yes po. Kasi our cases, ma'am, is 290,000 cases na, plus na. And yung number of recovered, 240,000 if I'm not mistaken, and 5,000 deaths. So, yung assurance, ma'am, na 240 recoveries, how they can assure na naka-recover sila? Kasi, meron ding mga cases na after 14 days, na wala ng symptoms, yung pasyente na sabi nila na naka-recover na. Where in fact, these patients could regain also that positive case. Parang COVID. bumabalik, ano? Bumabalik po. Kasi may mga cases na, for example, yung isang doktor na nagkaroon ng COVID, tapos eventually nagkaroon siya ng na bumalik uli ang virus sa kanya at namatay pa yata. Okay? So that's sad. In relation din po dun sa data, there's this an article na nabasa ko na yung recovery na sinasabi nila, later on na nalaman, patay na pala. Oh. So, yun po. So, parang yun. You start to doubt na sa binibigay na information sa iyo ng government. Okay. Ang daming Kasi yung binanggit natin is the totality of the government. But it's not, let's try to identify which agencies in a government na pasado or sablay. Okay? Laro lang tayo ng konti. Okay? Kasi I will be mentioning certain agencies or group of people who
happens to be working on this pandemic, okay, during the pandemic, tingnan natin, grade natin sila. Pasado or sablay. Now, you can explain why? Okay. Mas Yes. maganda, di ba? Yes po. Okay. Let's have first, ang pinaka-importante, IATF, the Interagency Task Force. So, are they pasado or sablay? Sabay po ba kami? Para Walang bias. Oo, sige. Okay, 1, 2, 3, sablay. Sablay. Okay. Bagsak. Bakit kaya? Kasi yung interagency task force natin, sila talaga yung, kumbaga, may pinaka malaking responsibilidad na ginagampanan sa pagharap sa pagsugpo ng COVID na to. At makikita naman natin na patuloy pa rin na tumataas yung cases. So, kumbaga, kulang pa rin yung mga ginagawa nila para sa akin. Yun po. In addition to that, dahil sabi nga po ni Ma'am na sila yung tinalaga, sila yung responsable sa pagsugpo nitong pandemic. So, kumbaga, dapat sa kanila manggagaling yung concrete plan on how we're going to stop this or flatten the curve. So, pero ang nangyayari is puro pagpapatupad lang ng quarantine. So, puro quarantine, puro lockdown, but there's no concrete plan on how to flatten Kumbaga, the curve. mababaw po yung mga binibigay pa nilang solusyon. Yes, okay. Kung baga ba, in terms of planning, Oh yeah, in terms of planning and implementing. parang nakakalungkot yun na planning pa lang sablay na Planning tayo. pa po, sablay. Paano pa kaya yung iba? Okay, now let's have the second one. How about the Department of Health, the DOH? Sablay. Oh, yun na nga ang problema natin sa health, sablay pa rin yan. So talagang sablay na nga. Sablay na po. Okay, may I know why? Just like we've talked about a while ago, Ma'am, with regards to the dissemination of information. So, siguro naman meron ng technology and how to properly parang makagather ng data. So, bakit sa ganung paraan hindi makapagbigay ng tama at tamang data sa mga tao para aware sila kung ano talaga yung nangyayari sa paligid nila. Tsaka yung mga testing kit. Testing kits. There's no, yung dalawang mass testing, ma'am, na hinahanap ko din. Kasi actually, though nagkaroon naman, pero kung titignan natin, 0.01% pa lang ang nabibigyan. Na dapat talaga, sana yun yung ginawa natin at first pa lang to mitigate this problem. Parang mabagal. Parang mabagal po, ma'am. Whereas in fact, as far as I know, ang United University of the Philippines, they were able to come up with testing kit na cheaper price. Yes. Pero they did, at some point, hindi nila consider. They did not consider Mas nga. kinonsider pa nila yung testing kit galing sa ibang Sa ibang bansa. So, Yun yung nakakalungkot. It's very sad. Hindi lang nakakalungkot, pag-isip. And nakaka-upset somehow. Yung sa department din, siyempre si Department of Health, so nakapaloob din dyan yung mga doctors, so parang sila yung weapon natin in fighting this virus, yet hindi sila nabibigyan ng atensyon, Yes, ng suporta. ng support. And yung allowance nila to take 20 pesos to 30 pesos lang yung nadadagdag sa hazard pay nila. And yung health workers natin affected is 9,000 plus na. Oo nga. Yes, Kasi it's they becoming have the bigger. direct contact with with the patients. Okay. Siguro naman, later on may papasa, no? I think naman. Okay. How about LGUs? Yes, pasado. Pasado. Okay. You're from? I'm from Manila. I'm from Manila also. Si Yorme. Pasado si Yorme Oo, sa inyo. alam naman natin, di ba Oo. ba, ang ginagawa ng LGU of Manila, na talaga nagkaroon sila ng initiative na magkaroon ng mass testing or rapid test. Kaya lang, unfortunately, mga LGUs naman, mga mayors, Yes. hindi naman pare-pareho yung Opo, implementations yun. nila. Pero, i-set aside natin si Yorme, kasi alam naman natin, pasado. Okay. Pero, tanong ko, how about the other LGUs? Kung sa iba, ma'am, parang hindi natin sila maramdaman yung ibang LGU sa province din siguro. Pero itong mga nandito, Sa Metro Manila. Metro Manila.
Pasado naman. Pasado. Lalo-lalo na si Mayor Soto. Yes. Oo, sa Mayor Marikina. Soto. Namamayagpag ang mga kabataang Bataan. mayor. That's good. That's good. We are breeding new politicians. And they are doing well. Yes. They are doing well. Sana magtuloy-tuloy. Ma'am, in relation din dun sa LGU, aside from the Metro Manila, siguro we should give credit dun sa mayor sa Batanes. Because as early as parang, I don't know yung exact amount, pero nagkaroon kagad sila ng travel restrictions. And according dun sa article na nabasa ko, news article, sinabi nung mayor nila, kung papipiliin kami, ekonomiya ba o kalusugan, which is the health of our people. Yes. So, yun po. Yes, Yung I heard health. that. Oo. Siyempre, kalusugan, ma'am, yung kailangan talaga natin. Yung dapat yung pinaka-priority natin. Aanin mo. Aanin mo yung yung Ekonomiya. ekonomiya. Kung wala namang ng tao. Wala na yung Kung ang mga kalusugan. tao ay may mga nangangamatay sakit. na. Oo, nangangamatay. Tama nga naman. I've heard that and I've seen that in the news na parang na-admire ko rin talaga yung sa Batanes, yung principle nila regarding that. On how to beat the COVID-19. Okay? Now, next. DepEd. Pagsaka. Magsak. Opo. Sablay pa rin. Sablay pa rin. Oh, pero sige, sablay. Sablay na sablay? Subsob? Hindi naman. Hindi naman po. May ginagawa po May sila. ginagawa sila. Kaso yun nga lang po, hindi din sa pag ganun kakongkreto yung plano nila. Yung kanina, yung sa assessment, paano ba magkakaroon ng assessment? So, sabi naman nila na wala na din kasi nga, tas mahirap ngayon na nasa bahay yung mga bata. So, yung, nasan yung parang, paano mo malalaman? How can we attest na yung assessment talaga ay yung bata yung nagpa-perform? Yung authenticity ng Oo, sagot niya. yes. Kung tututo ba talaga yung bata. And consistency. Consistency. Pabago-bago ang desisyon. Correct. No, So, diba? Dati pinipilit nila na August 24 talaga yung start ng Walang class. makakapigil. Walang Yes. makakapigil. Tapos eventually, October 5. na pala. Although they have naman several platforms. May sinasabi sila na meron online teaching, although ano din sa ng TV mga channels. TV channels, radio, a module. Parang marami rin naman options, di ba? options. Oo. Kaya nga nakita natin, teachers pala pwedeng announcer. Yes. Nade-develop yung mga talents and skills. Kaya lang, minsan nababash din yung mga teachers na nababash din. nagiging announcer Opo. din natin. Kawawa rin, ano? Opo. Oo, kasi they are trying their best para mapaganda at maipagpatuloy ang pagtuturo. Kaya lang, syempre, hindi mo naman mapeperfecto yan eh. Sige, DepEd. Sige, sana may papasa na ha. Frontliners. Yes, pasado. Of course. Pasado naman. Kailangan Di- pa bang tanungin? No question. No question. Oo, kasi sila yung nagsasakripisyo. Yes, no? they are giving their best naman. Obvious naman yung sacrifices na ginawa nila. Okay. How about Vice President Lenny Robredo? Siguro before we answer, disclaimer lang na we're not dilawan. Okay. Not nila. Para Opo, maliwanag. maliwanag. Hindi tayo DDS. Oo, Hindi walang tayo DDS. DDS. Opo. Walang kulay. Walang Oo, kulay. It's for the Philippines. Yes. Bali, ito ay sariling perception. Kung ano yung nakikita lang namin. Opo. Okay. Sige. So, Sa akin, pasado. Okay, good. At least may pumasa. Pasado. Oo. Sa akin, pasado siya kasi I heard din sa isang friend ko naman din na connected siya sa isang non-government organization na si Vice President Lenny Robredo. Ginagather niya talaga yung mga unemployed na mananahe at binibigyan niya ng trabaho. And then parang ang dami kasi naipo-provide din yung mask na yon sa mga tao at the same time. So, domino effect. Nagkakaroon ng trabaho yung mga hinahire and at the same time, the mass is for the people din naman. Okay. So, and yung effort din niya sa pagbigay ng mga transportation nitong Nung start talaga nung lockdown. Talagang appreciate din po natin. In relation po dun sa paggawa ng PPE, so siya rin yung mga usually nagbibigay ng PPE sa mga ospital, ng mga kailangan nila, tas mga ayuda, tapos siya rin yung kumakalap din ng, even though may pondo naman yung gobyerno, siya rin yung kumakalap ng mga funds from the private companies, etc. Na yung pera na yon nagkakaroon ng
transparent Transparent. siya dun sa details kung saan ba nagagastos yung perang dumarating sa kanya. Kumbaga ba, full disclosure ng Yes. kanyang mga proyekto. Oo. Kaya lang, nakakasad din, kasi syempre, merong, hindi mo mapipilis lahat. Oo. Ultimo nga, damit niya, pinuna pa. Yes. Ano ba? Importante ba damit? Opo. Oo. Kaysa So, sa baka mamaya ako mapuna rin, Saka nagkaroon siya ng opportunity para ipakilala yung local na artist na gumawa. Oh, unfortunately, hindi nakikita ng lahat. Yes. Oo. Sige. Now, last, ang pinaka-last natin, si President Duterte. Again, it's just an opinion based Opo, on what we opinion see Opo. sa nangyayari Nangyari sa ngayon, sa atin. kasalukuyan. So, yun. Sagot na. Bagsak. Bagsak. Oh my. Bagsak po. Kasi Supply. yung kanina naman, kasi it contributes, yung kanina, yung sinabi niyo po na DOH, siya yung pinaka-chief ng lahat, di po ba? Lahat ng agency natin. So, as for me po, again, opinion lang po, yun, kulang pa. Although, insufficient talaga yung parang hakbang niya as president. And too late din po. Being the head of Being the the state head of the state. and head of the government. Yes. Cabinet. Oo, Cabinet. cabinet offices. Saka po marami pong irrelevant things na ginagawa instead na nakafocus talaga tayo dito sa mismong pandemic. Main problem. Main problem na yun talaga, kailangan naman talagang bigyan ng pansin yung ibang issues, pero yung pinakatuon sana mismo dun sa pandemic na kinalalagay natin ngayon. So parang wala po talagang nangyayari. Tsaka yung approach niya, yung militaristic approach niya, parang somehow din po, hindi siya nag-succeed. Somehow din. Kasi parang mas nilalabas niya yung mga militar natin. Kung titingnan natin yung mga DSWD, isang militar din po yun na kumbaga parang out of line din nila. Which is dapat DNR. doktor, DNR, Yung PhilHealth. bagong account ng Oo, parang PhilHealth. yun po yung mga So binibigyan niya ng posisyon. Parang napatotohanan nyo yung sagot nyo kanina, no? Oo, that the whole process of the government is a lie. Okay. Pero, sige, how about yung system in flattening the curve of COVID? What do you think? Successful ba ang government on that point? Sa akin po hindi. Kasi hindi pa nga natin totally na-flatten yung curve. Nagkaroon na kagad ng sobrang luwag in terms of lockdown. Sabi ko kanina taga Manila ako, and if you go to Divisoria right now, yung usual scenario every bare months, ganun na po yung scenario Ganun na rin. sa lugar na yun. So, hindi na susunod yung social distancing. Hindi lang There's yan. no more social distancing. Okay. Hindi lang yan kasi parang ba sinasabi mo, sinasabi natin na during pandemic, naghihirap ang tao. Pero Yes. they spend money. They spend money a lot. Nakapag-divisorya pa. Yes. So parang ang idea, hindi talaga mapa-flatten yung curve because there's no social distancing doon sa lugar. So you'll never know kung sino yung may virus doon na posibleng magkalat. Sabi nga po nung isang tendera doon na even though they trying to practice social distancing, once na yung mga buyer doon dinumog sila, hindi na talaga mapa-practice yung social distancing. Pero let's face it, it's not the sole responsibility of the government. Yes. So, sino dapat sisihin? It's the people also. Okay. So, kasi ano siya pinagsama-samang kasalanan ba? Yun po. It's Parang two-way Dapat, ma'am, dalawa. Correct. Yung hindi lang yung government din, pati din yung tao. Dapat meron tayong discipline, self-discipline. We have certain rules to Yes. implement, but the responsibility of the Responsibility. people is to follow the rules. Yes. So, di ba? Okay, that's only half of our segment because we will be coming back. We will be right back after a short video. And see you later. Hello everyone, this is Mr. Leo Daran and I just want to share with you my reactions regarding the video of Vid Sentiments that tackles about online classes. So para sa akin, napaka-unfair ng video. Bakit ko nasabing napaka-unfair? Para bang dun sa video,
para bang kasalanan ng teachers ang online classes? At para bang estudyante lang ang nahihirapan sa online classes nito? Okay. Actually, kung tatanungin niyo po ang mga teachers, mas prefer ng mas maraming guro na nagtuturo kami inside the classroom. Actually, nami-miss na namin yon. But because of this situation, lahat tayo kailangan mag-adjust. Mahirap sa estudyante, naiintindihan namin. Mahirap sa estudyante, marami siyang subjects na lahat puro online classes. Si teacher kaya hindi nahihirapan mag-handle ng mga estudyante sa isang klase. Mahirap sa estudyante na nawawalan siya ng internet connection. Kami ba hindi nawawalan ng internet connection? So pare-parehas tayo. Lahat tayo may struggles. Lahat tayo may mga challenges na hinaharap pagdating sa online classes. Pero kailangan natin magtulungan. Okay? So lahat tayo kailangan magsakripisyo, mag-effort para mairaos natin to bago tayo bumalik dun sa dati. Okay? And one more thing na reaction ko dun sa video, very offensive. Bakit? Alam nyo, nandito tayo sa panahon na gusto nating ibalik yung respeto para sa mga teachers natin o para sa mga guro. Bakit? Kasi po tayo nandito sa sitwasyon na para bang lumiliit ang tingin ng iba sa mga teachers. Nawawala na yung dating respeto. Based on my own observation, ganun ang nangyayari. Sa corridor, maglalakad si teacher, nababangga, walang pakialam, no? Unlike before, na talagang, uy, andyan si ma'am, andyan si sir, talagang yung respeto kahit sa classroom, no? Nasa ganito tayong sitwasyon na gusto nating ibalik yung respect sa mga teachers. And then, eto ka, gagawa ka ng video ng KPL or kung pwede lang, na parang nagbibigay ng idea sa mga students na magkaroon ng ganong kaisipan sa mga teachers. Actually, marami pa sana, kaya lang very limited yung time. So, ayun lang yung reactions ko. Sa mga estudyante namin, magtulungan tayo. No? Hindi ito panahon ng kompetisyon. Magtulong-tulong tayo, magtulong-tulong kayo para mairaos natin itong pag-aaral. Mag-ingat po tayo na. Yun lang po. Hello, we're back. And thank you, Sir Leo. And actually, what Sir Leo shared to us in his video is about the issue on Vincentiment. Okay. Napaka-controversial niyan. Okay. So, for our second half, we will be discussing a lot of issues. Well, hindi naman a lot. Baka mamaya abutin tayo. Alam ko naman pagka pinag-uusapan ng issue ng pandemya, ang daming mga hanash, di ba? Okay. Pero yung mga controversial lang, di-discuss natin. Okay. Since diniscuss ni Sir Leo, yung Vincentiments, will you give us your reaction to that video? Yung pinost. There are 3 films yun, ma'am. Yung first one is in the student's view, and then the second one is for the mother's view, parent, and then 3 is for teacher's view. So, kumbaga, pinakita doon yung iba't ibang pinoportray nila kung ano yung nararamdaman and what's on the mind of that person na nirepresent nila. So, as for me, dun sa student side, medyo na-hurt ako as a teacher. Kasi parang as if yung parang atake nung student, parang kasalanan ng teacher. Naging parang nag-generalize siya na yung teacher parang next slide, parang nagdi-discuss siya by just reading na kung tutuusin, kaya naman din nilang magbasa. Pero
kasi ako parang hindi ako ganon as a teacher. Parang, syempre, masakit yon as part of, in the part of the teacher din na parang, bakit kami? Parang, bakit kami yung pinaghugutan niya? So, parang mas okay kung sinabi niya yon in the part of the government. Kasi kami, empleyado lang. We're just following what the government says or the admin says. So, yun. Lalong sensitive tayo, Oo, no? Kasi sensitive. mga guru tayo eh. Opo. How about you, Ma'am April? With regards to that video po, yung Vincentiments po, nung dati, fina-follow ko talaga siya kasi there's this one video na kinda relate ako, yung title is Jowa-Ball. Parang that girl is asking, enumerating yung characteristic niya, pero bakit wala akong jowa? So gano'n, so parang it caught my attention. But there's this certain video naman po na kung saan, sa classroom din siya setting, kung saan, yun din, parang idea ni Yurakan, naging bad yung impression sa teacher. From then, I start to block that Facebook page. So, siguro bilak ko siya for my mental health kasi sobrang hindi talaga siya maganda. Okay, pinanood ko yung video, nag-gain sila ng viewers, so kumita sila. So, ano naging balik sa akin? So, stress ako nun. Galit, ganun yung naramdaman ko. So, I stopped following that Facebook page, that Vincentiments. Tapos, itong recent nga po na video, I've decided not to watch. Kasi nga, alam ko talaga yung magiging epekto sa akin nun. And to say naman yung sa idea ko, nagbasa naman ako ng summarization. And from that, though masakit pa rin, pero hindi yung sobrang galit kasi nga hindi ko napanood yung video. And sabi nga ni Ma'am, 3 siya. Even though doon sa teacher side, napakita naman yung side ng teacher, hindi pa rin yun naging, hindi Sapat? yun sapat para matabunan yung sakit na ginawa doon sa isang video. So parang insert Bea Alonso's voice. Bakit kasalanan ko? Kasalanan ba namin, teacher? Bakit ako? Bakit ako? It's okay if you're going to address the issue with regards to online learning. Pero wag mo siyang i-address dun sa taong apektado din. Apektado rin. Kasi lahat tayo apektado. Yes, Parang we're all affected. lahat Kailangan tayo lang bago. natin, kailangan lang natin magkaisa in this situation. Kasi, Yes, Hindi ma'am. mo Diba? pinanood. Because I wouldn't like to give pleasure to Yes. bakit? I don't want to be judgmental. Apo. Yes, ma'am. Kaya lang, wala tayong magagawa kasi yung makita mo lang yung mga messages, Apo. na-stress, tama kang Nakaka-stress. nakaka-stress. Apo. And not only that, makita ko lang yung picture na nandoon, na ganito mukha nito. Opo. Galit na galit Ah, siya. Yung way po ng pag-deliver, parang very disrespectful to the teacher. That's it. Which goes to our next one. If it is being delivered in another way or a proper way, It would be better. Yes. more valid. Yes, it will. Kasi open-minded naman tayo, 'di ba? Teachers, we are all open-minded in this. Kaya lang ma'am, kung naipahayag lang ito ng mas maayos at inaipakita yung iba't ibang mukha ng teacher, it would be more valid. Hindi lang one-sided, kumbaga. At kung tupi-tupi yung 3 na yon, yung sa side ng parent, sa side ng student, and sa side ng teacher, what now? Kumbaga, ano yung recommendation nila? Ano yung pinaka mukha nito, sitwasyon na to? Opo, binato lang nila, hinaing nila eh. Pero kung tutusin, wala namang nangyari. Walang nangyari, hinaing lang. Oo. Tapos sa aray, parang nagpabigat lang. Yes. Na nagpabigat sa emosyon ng bawat isa. Parang hindi siya. Gaya po nung sabi ni Ma'am, open naman tayo Tayo. for suggestion, Suggestions. for feedbacks. But what we're just trying to say is do it in a nice Nice way. way. Kasi di ba ikaw, you're trying to rant, you're trying to release kung ano man yung emotions mo. Pero di ba hindi maganda yung na-release mo nga yung emotions mo, nakasakit ka naman ng ibang tao. At hindi lang yan nakakatakot din eh. Well, this is only my observation. Nakakatakot din kasi ang gumawa nun may mga kabataan. Opo. Yes po. Parang yung perception nila sa guro at yung sa buong sistema ay napaka-negative. Yes, Opo. ma'am. Knowing that their parents are connected also to education. Yes. Parang negatibo. Wala Negative. Opo. Parang, ito ba ang mga estudyante ko? Ganito. Ganito ba? Ganito ba ang iniisip nila? Yes, Yun po yun. Ganito ba sila? Ito ba iniisip nila sa amin? Sa akin? O, How did you check? Para ma-check nyo yung mga estudyante nyo, kung ganito rin ba ang kanilang perception
sa inyo? Chinek nyo ba? Actually, kung hindi nagkakamali yung pagkakaalala ko, there are some students na friend ko sa Facebook are trying to share that video. Wala silang caption, but the point na they are trying to share that video, ibig sabihin, at some point gustong sabihin na nakaka-relate kami dun eh. So, ganun yung parang gustong iparating, yung pag-share mo lang ng video na yun. Correct. Parang, yun din ang dating sa akin eh. Ba't mo shinare? Ibig sabihin, naniniwala ka? It's the same sentiment. Diba? Oo. At hindi, I for one, ang ginawa ko, what is wrong with this? Kasi parang lumutang yan eh sa ano natin, sa social media. So sabi ko, parang this is something bothering. So, hindi ko na pinanood. I just read the messages. Tapos, parang ayoko yata nito. So, what I did is I checked yung mga messages ng mga estudyante ko. They shared, but they put a message on top reflecting their reaction to the video, negative reaction. Okay, so sa loob-loob ko, well, at least my students do not agree with what they saw. They analyze really the situation. Correct. Mas mabuti yung estudyante natin, nalalaman natin, are they still critical in terms of this kind of issues, okay? Wag na tayo ma-high blood dyan. Okay. Let's switch to another topic. How about yung ABS-CBN issue? Yun. Okay. Now, ang nag-decide nito is the Congress, the Committee on Franchise. Yes. And then, they did not grant the franchise to ABS-CBN. What do you think? Do you agree dun sa decision na ginawa ng Congress? As for me, no. Kasi, although they have committed naman some stakes po, pero would that be enough para hindi mag-grant yung operation? Which is na-cite din naman nila. The other networks did the same also. Pero kumbaga, napagbigyan sila. And then, lalo na po in the midst of pandemic, yung grabe yung wide range ng ABS-CBN. Parang yung access to information ng mga tao, somehow nawala, nabawasan, or nawala. Kasi ABS-CBN, napakalaking network. So, yun nakakalungkot po. And to think na with that, 11,000 yung naapektuhan, nawala ng trabaho. So, nasa ganitong gitna ng pandemic. So, yun po ang nakakalungkot. Siguro po sa side ko rin naman, laging sinasabi ng mga tao na kapag you go against the law, pagbayaran mo, okay, sige. Agree naman tayo doon. But, does that idea apply to all? So parang nagiging selective tayo sa kung sino yung dapat parusahan kapag nakagawa ng isang mistake. Lalo-lalo na alam natin that ABS-CBN followed all the necessary procedures in order to comply. And nagbabayad sila ng buwis talaga. Na-clear sila ng different organizations like yung sa Department of Labor, sa BIR, sa BIR. Pati nga yung sa security, sa SEC, di ba? Yung mga bagay na yan ay kinlaro nila. But still, parang walang nangyari, So, anong manifestations, parang anong implication nito? Kung ganyan ang sistema or decision na ginawa, anong implication nito sa atin? Nakatulong ba yung decision nito sa Congress sa problema natin ngayon? So yun yung mga po nasabi ko, hindi siya nakatulong kasi nawalan ng access sa information yung maraming tao. In addition nga po, nawalan ng trabaho yung maraming Pilipino. 11,000 na nawalan ng trabaho sa ganitong sitwasyon. So talaga, ano nang mangyayari dun sa 11,000 na yun? Paano na sila sa panahong ito? Kasi kung tutuusin, kung titignan natin na ang problema ay dinagdagan mo pa ng problema. Oh, yes. Oo. Na imbes na solusyon, wag muna ngayon, please. Diba? There's a proper time for everything. Right time talaga. Timing. Nakakalungkot po. Pero wala na tayong magawa. Wala na rin ako mapanood. Okay. Yes, ako rin po. Wala na rin ako mapanood. Hinahanap-hanap ko. Okay. Sige. Let's go to the next one. Next issue. Ito yung very timely. Kahapon lang nagdagsa tao dito. White sand. Sa Manila. Nakatuwa. Tingnan.
Okay? Pa-action niyo dito. Ganda naman po sana yung yung plano, pero according kasi dun sa nabasa ko din, na-approve siya ng 2019. So talagang siya dapat nakaplano na siya. So dapat na implement. Kaya lang somehow sa ganitong sitwasyon, sama insensitive in nature. Kasi naghihirap yung maraming Pilipino tapos pagpapaganda ng Manila Bay. Although maganda siya kasi don't get me wrong naman. Maganda siya in a way na syempre nililinis, pinapaganda. Yung timing lang nga po, yung sabi din natin na insensitive siya ngayon na maraming nagugutom tapos pagpapaganda ng Manila Bay. And yung may issue po din po dun yung Dolomite na hindi daw po na alam ng City of Government and they issue cease and desist order for the companies na... That is from Cebu. Yes, that's from Cebu. So yun po. Parang I remember in one of my classes, tinanong yung perception ko niyan. Ganito lang yan. Parang si nanay, naglaan ng budget para sa renovation ng bahay. Kaya lang, nawala ng trabaho si tatay, kulang sa pera, magpaparenovate ka pa rin ba? Yes. That's the point, okay? Ay, nako. Saka yung idea, parang gustong palabasin na ginawa ko to para mapasabi na I'm doing something for my country. But ang nangyayari, yun nga, irrelevant ngayon. Kasi minsan, hindi sapat na may nagawa ka. Ang tanong doon, ano yung laman ng ginawa mo? At ito ba ay kailangan ng tao sa panahon ngayon? Okay. Isipin mo yung sinasabi ng mga tao na bigas, hindi buhangin. So, ayun na naman, people take it literally. Bakit mo daw lalagyan ng bigas? Parang nalibing. So, parang ang gusto lang sabihin ng mga tao nagsasabi na why instead of, kaysa ilaan mo yung ganong pondo doon sa Dolomite na yun, even though na last year pa siya nakaplano, you have special power to stop it. Yes. So parang instead of ipondo mo yan doon, bakit hindi mo ipondo doon sa ayuda, doon sa mga taong nangangailangan up until today? Considering ang dami nagugutom. Yes. Yes, Diba? Dami nating gusto i-discuss. Kaya lang... Last na yun, ma'am? Oh, yes. Last na ba yun? Yes. Parang nabitin tayo, Parang tuwan-tuwa kayo, Yes, opo. Siguro, may sabihin lang din ako ng Yes. Actually, I was about to ask you, anything that you would like to say, some more, any comments or any ideas pertaining to current issues or the government? Apo. Last words. Ako na muna. Okay. So, sabihin ko lang na let us help each other na lang. Wag natin i-take din na to as negatives, yung mga opinions natin. So, be positive na lang din sa pagharap, huwag mawala ng pag-asa, at magtulungan tayo sa isa't isa. Yung by just simply following the safety protocols, that could help a lot. And then, to the government din, sana ang wish ko lang din na mag-isip tayo ng konkretong solusyon. Ano ba talaga yung ano bang ugat at solusyon nito? So sana pag-aralan natin. Yun po, yung mass testing na kailangan talaga natin. So sana yun talaga yung ibigay ng gobyerno, hindi lamang dun sa iilan, bagkus dun sa maraming mga Pilipino, lalo na dun sa mga maraming may COVID cases, para talagang masolusyonan tong problema na to. Hindi lang mababaw na solusyon, kundi yung pangmatagalan na makakaapekto sa lahat. Yes. Yes, yun po. How about you, April? Ayun, ma'am. Gaya nga ng sabi namin kanina, we rate the government as bagsak. Even though na may ginagawa naman po talaga sila sa pagsugpo na itong COVID. Kasi minsan, but if you're going to analyze gaya na sabi ko kanina, hindi sapat na may nagawa ka. Dapat, kapag ikaw bilang Filipino, alam mo yung nakarapat na ibibigay sa'yo, you will deserve more. Siguro ilagay ko yung logic na to sa idea sa classroom. Kapag may estudyante ako, may pinagawa akong activity, nagpasa siya, gigradean ko ba siya ng 10/10 kasi sa idea na nagpasa lang siya? Hindi. But rather, you're going to understand, analyze, ano bang laman ng activity niya. Then from that, doon mo siya bibigyan ng magandang grade. So again, it's not just about kung may ginagawa o hindi. Ano yung ginagawa? Okay, that's beautiful.
batang-bata. Pero ang daming sinabi. Nagsimula kami na nininervyos sila, pero ngayon natatapos kami na punong-puno ng pag-aapoy ng kanilang damdamin tungkol dito sa issue natin. Well, actually, allow me to have a recap. Okay? Tama yung sinabi ng ating mga bisita. Una, the government will always have measures on how to beat this COVID-19. But the problem is it effective? Meron bang magandang nagagawa ang plataforma ng pamahalaan? Pangalawa, yes, they have the effort, merong programa, pero on the part of the citizens, we should perform as well. They implement and we follow. Okay? Because no matter what, no matter how government do their job, if the people themselves do not follow, well, everything will be useless. Ay, nako. Alalahanin, these are only opinions of our guests. Kaya, respeto, matutong rumespeto, tumanggap, at tanggapin at matuto. Okay? Maaaring may matutunan din kayo kahit may pagkakaiba-iba sa ating mga pananaw. So, another session has ended and tomorrow will be the last session. And that last session will be a total recap of whatever we had for the last few days. Okay? And it will be about the selfie ni teacher, bunga ng pandemya. Kikilalanin natin si teacher na may bagong bihis dahil ito na ang naging bihis ni teacher kasi meron ngang COVID-19. Okay? That will be tomorrow. And once again, this is Mrs. Paraino, your host, saying goodbye for now.